mamatay. Nabasa mo, di ba? Nabasa mo. Intindihan mo kung anong ibig sabihin nun, di ba? So you have the knowledge to understand kung ano yung nakapaskin. Bawal magtapon ng basura. Bawal tumawid na kamamatay. Eh, ginawa mo, tumawid ka. Shortcut, wala naman tumatawid eh. O, ko, nasa po ka. O, hindi ngayon, nasa alindog ka ngayon. So, kaya kailangan pag alam mo, dapat alam mo rin gamitin kung paano. Sabi doon, bawal magtapon ng basura. Eh, nakita ka isang supot na basura. Eh, basura naman eh. Tatapon ko na lang din dito. Asan yung wisdom mo? Kahit mo lang siyang basahin, pero hindi mo siya kayang isabuhay dahil may nakita kang nagtapon doon, magtatapon ka na rin. Oo. Hindi po kami nakita kang gumawa ng kasalanan, gagawin mo na rin. So kung meron kang karunungan, sinabi ng Panginoon, ibigin ng Diyos ang higit sa lahat. Ibigin ng Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. So gawin po natin yun. Ay, hindi naman nakikita ni Lord kung ginagawa ko o hindi. Huwag nato na lang ako sa household namin, sa ako na lang kunwari, sasabihin sa grupo ko, ginagawa ko. Hindi po. Wala po tayong wisdom nun. Hindi naman po karunungan ang dapat natin malaman tungkol sa salita ng Diyos na ating ipahayag. Pangatlo, gift of faith. Ano po ba yung gift of faith? May malaking pananalig sa Diyos. May malaking pananalig sa Diyos. Pag sinabing malaking pananalig, naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan. Hindi ka daw pool, hindi ka katulad ni Tomas. Sinabi na nga ng mga alagad niya, nung dumating si Kristo dito, si Jesus dito, buhay na buhay. Nakita ng aming dalawang mga mata, ilang kami nakakita. Ikaw kasi wala kayo. Ano sabi ni Lucas? Ay, Thomas. Ano sabi ni Thomas? Maliban na maipasok ko ang aking daliri sa butas ng kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Saka pala ang mga kumanangahin. Ano sabi ni Kristo? Happy are those who never see but believe. Pala lang hindi nakakakita, subalit nananampalataya. So kahit nawala sa ating harapan ang ating Panginoon, kapag tayo ay nakabasa ng mga verses sa Bible tungkol sa pagbabago ng ating buhay, magkaroon tayo ng malaking pananalig. Kung wala tayong malaking pananalig, saan tayo pupunta? Hindi yun, di ba? Marami naman kami sa focus eh. Di makikiagos na lang ako. Dapat ba yun? Hindi, no? Dapat meron tayo niyan. Number 4, healing. Ang healing ay pagpapagaling sa mga may sakit. Ayan, hindi po yan yung gift ni Linda, ha? Yung gift ni Linda na yan, yung asawa lang niya makapagbibigay niyan sa kanya. Yung healing po, yung pagpapagaling ng mga may sakit. Lalo na kung may mga anak na maliliit, hingihin po rin yan. Hanggang ngayon, pwede na paghingiin kahit kayo ay mga household leader na, unit leader na, pwede nyo paghingiin yan hanggang ngayon. Hindi lang during the baptism. Okay. Gifts of miracle o yung gumagawa ng kababalaghan. Yung miracle po, hindi po yan yung yung matututo kang magbukos-bukos. Palulutangin mo yung tao, lumutang. Iiba ay automatic. Hindi yun yung healing. Ay hindi yan yung miracle. Ang miracle ay isang milagro na hiningi mo sa Diyos at nagkaroon ng katuparan. Halimbawa po, kami noon, meron kaming lagi kong pinapalit, lagi kong ulit-ulit ito. Hindi lang ito ang nangyari, pero ito yung isang pinakamalaking manifestation ng miracle na nangyari. Meron kaming Bible study. Ang approximate lang namin na darating na participant hanggang 20. Kasi 20 lang yung pumasok eh. So naganda lang po kami ng 2 kilong bigas sa sinaing, tapos 2 kilong
baboy, tsaka 1 kilong manok, inadobo lang po namin. Pagkatapos yung session as go on, habang dating ang tao, hanggang sa napuno ang venue, umabot kami na may 170 na participant. Alas 11 na, ang sabi sa akin ng mga facilitator, Sister Manu, paano po yan ang pagkain natin para sa 20 tao lang po, isang po tayo makuha ng hindi na tayo pwede magsakin. Late na, alas 11 na. Alam na ginawa ko yung pumunta ko sa lugar, nasa sa anong pagkain, pinabuksan ko yung takip ng kaldero. Sige na, Lord, bigyan mo sa amin ng gifts of the miracle. Lord, kung paano mo sa panahon mo, yung 5,000 tao na ang meron lamang kayo ay 2 isda at 5 pirasong tinapay. And yet, ang lahat ay nakakain at marami pang nag-take out, nag-take home. Lahat ay nabusog. So Lord God, naniniwala kami sa inyong kapangyarihan na hindi mo kami ipahihiya sa oras na ito. Hindi mo hayaan ang mga anak mo ay makapahiya dahil walang kakainin ang mga taong dinala mo dito sa amin. Alam niyo, katatapos namin magdasal, wala pang 20 minutes. Ito na yung isang kasama namin kasi may catering service siya. Dala-dala niya isang bandehang ginisang miswa. Kasi sa Binondo, ang miswa hindi lang yung sinasabawan. Sa amin ay sa Binondo, ang miswa ginigisa yan. Ginigisang miswa. Hindi pala yun ang order nung tao. Hindi pala yun. Ayaw niya. At saka ayaw niya ng lengua estofada. Ang gusto niya, lengua in red sauce, white sauce yung ginawa. Di 2 bandehang malalaking ganyan. Sus! Tapos yung pansit, ayaw niya ng bihon, gusto niya, Mickey, ni Tatlo. Ang takin mo, nagdala ang Panginoon ng mga anghel na magdadala ng 3 bandeha. Pag sinabi bandeha po, ganyang kataas yun, ganyang kalaki. Kaya ang lahat ay nakakain at walang sino man sa amin ang napahiya. Yun po yung miracle na sinasabi ko. Isang simpleng milagro na nakakala natin, coincidence lang. Pero no, it is the Word of God. Prophecy, kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayan, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Wala siyang pagbabasihan dito, ha? Alam mo, last chapter kasi din. Kaya lang po kayo, yung alam mo na nandoon yan. Binigyan ako ng tubig ni Jose. Sabi ko, hindi ako umiinom pag hindi kanjeng. Yaba ko. Hindi, biro lang siya. Prophecy, kausayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan. Alam niyo, nung chapter assembly natin, nagulat ako kay Anthony. Nung nagkaroon siya ng gift of prophecy, kaya paglapit niya sa akin, hinabakan ko siya talaga sa ulo. Sabi ko, ay salamat anak. Meron ka ng gift of prophecy. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, without telling him, wala siyang binasa. Pumasok lamang sa kanyang sistema. Pumasok lamang sa kanyang ulo. At pinahayag ng Diyos na ipahayag mo ito. Hopefully, mamaya po meron tayo magkaroon ng ganyan. Nararamdaman ko meron eh. Gift of prophecy. And then, gift of discernment. Pagkilala sa Espiritu na mula sa mabuti at masamang Espiritu. Yan po. Yung gift of discernment, naiintindihan natin kapag itong tao ito nagsasabi ng totoo o kasinungalingan. Kung alam natin na siya ay natuturuan ng masamang Espiritu o mabuting Espiritu, tulad na rin na, yung sabi ko, sa may pintuan, sa bandang langit doon, may nakatayo, may kaligagang Espiritu. Bakit ipinarito
nararamdam para maging aware tayo na sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Diyos, papasok at papasok ang diablo. Kaya tingnan nyo, nalungkot ako nang malaman ko yung ating CLP ngayon, nung unang araw, tayo ay mayroong siyam na participant. At last week, mayroon na lamang apat, lima. Sino may trabaho nito? No? Yung nasa mga espiritu, kaya kinakailangan, importante talaga na tayong lahat ay kumikilos dito. Yung prayer time natin, yung prayer warrior. Nakikilala natin kung masama ang espiritu o hindi. Ilang ulit na po namin naranasan ito sa aming pagsi-CLP. During the time na baptism, mag-baptism, twice na nangyari yan. Meron kami kapatid na bago pagsimula yung session, nangingisay na siya. Hindi ko nasasabihin kung sino. At ang lahat ay naka-lay hands sa kanya, pinagdarasan na siya. Kasi kapit happen, in Jesus' name, wala nang lumalabas sa bibig nila, kundi puro in Jesus' name. Dito papasok yung pagsasalita ng iba't ibang wika o gift of tongues. Sa gift of tongues, babayan na po pagkatapos po nun, gift of tongues ang pagsasalita ng iba't ibang wika, interpretation of tongue, ang pagpapaliwanag ng mga ito. Pwede pong pakipasok lahat yung gifts. Makikita natin, ito po yung 9 charismatic gifts. Pero sa ating pong mga couples for Christ, isang controversial na practice o issue sa CLP is the praising or speaking in tongues. Sa iba, hindi komportable na gamitin nila ito o gamitin nila ito. At kung hindi man po kayo komportable dito sa gift of tongues, sana po tumahimik na lang. Huwag na lang po magsasalita ng against sa Holy Spirit tungkol sa paggamit ng gift of tongues. Meron po tayo isang kapatid na nagsabi sa akin, kasi meron isang pare sa couples ang nagturo na wag daw gamitin ang basic and tongues kasi sa demonyo. Kung wala sa inyo ito at ayaw niyong gamitin, so be it, wag niyong gamitin. Pero wag po kayo magsasalita ng laban sa Espiritu Santo. Tandaan po natin ang sinabi ni San Pablo sa unang Korinto. Ang lahat ng kasalanan, magkasala ka na sa Ama, magkasala ka na sa Anak, pero huwag kang magkakasala sa Espiritu Santo sapagkat ito ay walang kapatawaran. Tandaan natin sa unang Pentecoste, nung nahintakot yung mga disipulo kasama si Mama Mary doon sa upper room habang sila'y naghihintay. Ano ang kauna-unahang gifts ang tinanggap ng mga disciples at ni Mama Mary during the Pentecost? Sige nga, pakisagot nyo. Hello? Tulog na sila. Ang tuloy-bigas mo ko dito ng bangko at ako'y uupo na rin. Ano ang unang-unang gifts of the Holy Spirit na binigay sa kanila? Gift of tongues. Gift of tongues. Kaya hindi natin pwedeng inusin ang kapangyarihan ng gift of tongues. Ay, hindi. Tatama tatlo. Kasi malaki ako anak eh. Ay, talaga ng tatlo. Gusto niya talaga. Hindi na ako. Ayan. Huwag natin miminosin ang paggalaw ng Espiritu Santo. Alam niyo po ako, ang charismatic group po ay binuo ng US
Bishop Conference, United States Bishop Conference sa Amerika noong 1979. Alam po ninyo, ang dalawang kauna-unahang Filipino priest, Catholic priest, ay si Father Porcili Gaspi. At yung isa, yung aming parish priest, si Monsignor Boy Santos, pamangkin siya ni Cardinal Santos. Magkapatid ang kanilang, kapatid ng ama niya, si Cardinal Santos. Kaya si Monsignor Boy Santos, ang kauna-unahang pare, kasama ni Porcili Gaspi, ang naging charismatic priest. Kaya nung dumating siya galing sa Amerika, very fortunate ko, isa ako sa unang-unang na-baptized in the Spirit, and that was 1980. 1980, ang iba sa inyo siguro, hindi pa tao at time, o yung iba gumagapang pa. No? Nung nagkaroon kami ng CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar, na-baptize kami. At ang sabi sa amin ng leader namin na ito, katulad din ang ginagawa natin sa CLP, tatanungin ng participant, anong gifts ang gusto mong tanggapin. Ako po, una sa kalooban ko na ang hihingin ko ay wisdom and knowledge. Kasi, iba lagi ko sinasabi, elementary graduate lang po ang tinapos ng lola nyo. No? Elementary lang po ako. Pero nagkataon, sa kabutihan ng loob ng Diyos, naging Bible scholar ako sa UST. One year and a half na nag-aral ako ng UST ng theology. Kasi sabi ko kay God, Lord, you know what is in my heart. Alam mo, Panginoon, kung anong laman ng aking puso. Gusto kong magpahayag ng iyong salita. Gusto kong lumawak ang aking kaalaman sa pagtuturo ko sa aking kapwa. Alam niyo, during the baptism, sabi ng leader ko sa akin, okay, worship the Lord in the Spirit. Just say, Hallelujah, Hallelujah. Una, parang ayoko eh. Kasi sa loob ko dito yung gusto ko yung wisdom and knowledge eh. Eh bakit yung tongues ang gagamit sa akin? So, while yung leader namin sinasabi sa akin, okay, just sabihin mo, Hallelujah, pabilisin mo yung tila mo hanggang sa nag-roll. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanggang sa hindi ko na mapigilan ang tila ko. Kadila na siya nagariha, halatira na siya nagariha, halatira na siya nagariha. At ang nagkakaroon yung leader ko, tuwa, nagkakaroon siya sa tuwa. Kasi nag-iintindihan niya yung give of thanks ko eh. Pagkatapos noon, sabi sa akin, ininto mo ngayon, sabi sa akin ng leader, don't resist the Holy Spirit, continue praising Him. At dinala siya nagariha, halatira. Hanggang sa dumating sa punto na ang lahat ng hiningi ko sa Panginoon, would you believe, from 1, dati hanggang 8 lang. But I thank God, last year, dumating na po yung discernment, yung interpretation of tongues. Ang lahat ng iyan ay pinahiram sa akin ng Panginoon. Nung matapos po ako sa aking pag-aaral sa UST, bilang lay minister of the Word. Kami ang kauna-unahang lay minister of the Word na nagtapos ng 1 taon at kalahati under ng Episcopal Bishop ng Maynila. At kami ay pinahayo, sabi niya sa amin, huwag kayong magtrabaho sa simbahan kasi marami na nagtatrabaho sa simbahan eh. Marami ng lay minister dyan, marami ng rector and commentator. Hindi sa simbahan dapat magtrabaho. Saan po kayo magtatrabaho? Umakit kayo ng bundok, tumawid kayo ng ilog, tumawid kayo ng dagat. Hanapin ninyo, puntahan ninyo yung hindi na pupuntahan ng simbahan. Ilapit ninyo ang simbahan sa tao.
parokya. Dalawa kami, kaso ayaw. Nung kasama ko, na umakyat ng mundo. Sabi ko na lang kay Lord, I'm ready to go. Kinumission mo ko para maging lay minister, para magpahayag ng salita mo. Pero gamitan mo ko, Panginoon. Gamitin mo ako para lalong lumago. Alam ko ninyo anong binigay ni Lord sa akin? Gift of healing. Gift of healing. Kasi doon sa mundo, hindi ba pwede pupunta ka, ay kapatid, alam mo ba, na mahal ka ng Diyos? Hindi nila maiintindihan yun. Tanungin mo nga sila, meron po kayong altar, tuturo sa iyo yung kalendaryo na sa may kalanan. Yung kalendaryo ng San Pedro o kaya kung sino mang santo, pero hindi si Kristo, hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit. May image lang doon sa kanila altar na yun. So, what I did is to remember ko, sino mo may sakit dito? Naku, ang dami may sakit. Grabe. Yung asawa ko noon, nagtataka, bakit umuwi ako ng bahay sa Binondo? Umuwi ako alas 12, alauna ng ating gabi. Ginawa ko, sinama ko siya. Sumama ka sa akin para makita mo kung ano ginagawa ko dito sa mga taong ito. Galing sa ikatlong mundo, kaya alam niyo naman pa sa probinsya, di ba? Sa Tanay, sa Baras, sa Rodriguez. Pag sinabi, saan kayo nakatira? Yan lang, sabi na. Yung kabilang punto na yun, yung kalimang punto, ang lalakarin nyo. At binagas ko po yun. At ginamit sa akin instrumento ng Diyos ang pagpapagaling. Na hindi ko sukat akalain na nagagawa ko yun sa pamamagitan kayo pa sinasabi na huwag niyo po sasabihin na albularya ako, ha? Hindi po ako albularya, lalo hindi ako faith healer. Ako po ay prayer warrior lang. Ang lahat ng dinadasal ko sa Diyos, pinakikita po niya. At binibigyan niya ng kagalingan. At simula noon, napalagpanan ko po ang salita ng Diyos doon sa kabundukan na kung saan ay napakahirap puntahan ng simbahan. So, kung tayo man po ay hindi komportable gamitin ito, yung gift of tongues, as I said, huwag na lang po natin napastanganin ng Holy Spirit. Pero hindi po natin pwedeng alisin sa kultura ng Couples for Christ ang gift of tongues. Tandaan natin yan, ha? Sabi nga ng mga tao, nung sila yung nagkakaroon na sa pinasa ni Brother Edwin, nagkaroon ng iba't ibang pagsasalita ng iba't ibang wika. Sabi ng mga tao naroon, hindi ba mga Galileo yan mga yan? Yung mga lingkod ni Jesus na yan, puro Galilean yan eh. Galileo lang yan eh. Eh bakit? Yung ating mga katutubong wika, ang mga sinasalita nila, at hindi lamang may isang klase ng wika, ha? Meron Patria, may Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pento, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypto, Libya, at Creta. Binuon daming salita mo. Kaya kung sasabihin ng iba, yan ay salita ng Diablo. Oh God! Yan po ay salita ng iba't ibang wika sa iba't ibang bayan. Kaya nga po yung leader ko, tuwan-tuwa, nung marinig yung aking gift of tongues. Alam mo, Sister Malu, ang gift of tongues mo, Aramaic. Alam niyo po yung Aramaic? Aramaic is the language of Jesus. Is the language of Jesus. Meron kami kasama, Pilipinas siya ha, nagkaroon siya ng gift of tongues, Chinese. Ay nako, nung una, pinagtatawanan siya kasi pati yung intonation niya, Chinese. Pero meron kami kasama sa Binondo na Chinese,
Diyos. Pero kung papakinggan mo, pagtatawanan mo, kasi gumaganyan ka siya. At si Ate Guy, walang himala. Pwede siyang gumaganon pa. Pero yung pala, ang ganda-ganda ng gift of tongues niya. Tandaan natin, sabi nga, alam po ba ninyo, kapag tayo po ay nananalangin, yung kaninang ginawa ni Brother Anthony, yung dasal, ang pagdarasal po ay isang pamamaraan ng ugnayan natin sa Diyos. One strong talking to God. Kapag po ang ating dasal, inawin natin, katulad kanina. Ano ba yung unang kanta? Lord, I am not just a looking. But when we sing that prayer, it becomes 2 times stronger. Kaya pag kumakanta tayo sa choir, ay grabe yan, kaya please, yung mga nasa choir, ipagpatuloy nyo yan. Alam nyo, twice stronger than a single prayer ang pagkanta. Ang puso ay nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Pwede mo kasi, pero pinanta mo, twice stronger. And believe me this, when we praise in tongues, when we pray in tongues, that is threefold, stronger than ordinary prayer. Kaya kung ako po ay nabilib ng prayer meeting, kahit sa household, lagi kong sinasabi, let us praise the Lord in the Spirit. Kinanta ko na, tinangs ko pa. O di ang lakas-lakas, kahit sinong demonyo, lagi namin nararanasan ni Brother Felix yan. During the praying over session, nangyayari sa amin ni Brother Felix yan. Nararamdaman namin na there is a strange spirit roving around this place. Kaya nga nung dalawang insidente na mag-pray over na tayo, yung isa sa mga leader natin nang isay na, wala nang nasabi kung hindi, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, wala nang nasabi. Samantala kung meron kang tongues, ang tongues hindi mo naiintindihan ng diablo yan, paano manggagaling sa kanya. Kaya nga nung sinabi ng mga Pariseo, ng mga Publikano, ng mga Sinagrin, nagpapakalis ng demonyo yan kasi nasa sa kanya yung demonyo Di ba pinagbenta na si Kristo? Ano sabi ni Jesus? Pwede ko paalisin ang demonyo kung siya nasa sa akin? Para ano? Kung nasa sa akin ang demonyo, hindi mo na dapat paalisin pa. Kaya nga, pag tayo nag-praising in tongues, when we are praying in tongues, hindi mo na intindihan ng diablo yan. Ang Diyos lang in between you and God who can understand. Kaya kung pwede nga ako sa music ministry, hindi lamang gawin po natin kapag yung tapos na yung worship song, yung solemn song natin, ikanta natin, let us praise the Lord in the Spirit. Yung sinasabi ng iba, na merong ginagamit ang diablo, meron po talaga. Pero minimal case lang po yan. Hindi po yan halos lahat. Hindi po, may nakarinig kayo ng gift of tongues, iisipin mo agad sa masamang espiritu. Kaya nga po may discernment eh. Ako po, siguro that was December or January, February na yata ng aming chapter assembly. When we are having our gift of tongues, meron akong narinig. Sabi na ganito, wala yan. So what I did, kung nakakapunod sa taong yun at linihans ko siya. Pagkatapos siya linihans,
Huwag kayong matakot kung palagi niyong ginagamit ang gift of tongues. Kaya po, ang gift of tongues dapat hindi lang sa household ginagamit, hindi lamang po sa chapel assembly, in every prayer time natin. Sa bawat prayer time natin, kayo mga leader na, household leader, kaya tanong ko kanina, bilang mga household leader, bilang matagal na kayong focus for Christ, ano na bang gifts ang nasa sa inyo? Kung wala pa, please, araw-arawin natin, hingin sa Kanya. Gamitin po natin yung tinatawag na 30 seconds with the Lord. Ano yung 30 seconds? Yung every 30 seconds, iniisip mo siya, naglalaba ka. Lalaba ka ako, pagkatapos na ito, mamalayang pa ako. Pero hindi pa pwedeng isisingit sa'yo si Lord. Singit mo, Lord. Padalain mo po ako pagkatapos ng proyekto, Lord. Nangapagod ako, Lord. Ikaw ang kasama ko. Pabilisin mo po yung kamay ko, Panginoon. Lagi, every 30 seconds, hindi pwedeng hindi. Ibigay natin. Ibigay natin. Huwag natin meminusin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, lalong-lalo na sa gift of tongues. Dahil dito lang po nagkakaroon ng malakas na patnubay ang ating Panginoon. Ha? Kaya nga po sa during the baptism, ang lagi ko pong sinasabi, yung prayer warrior, bukod sa prayer warrior siya yung facilitator, dapat meron din isa na nagsasalita sa iba't ibang lugar para walang kaguluhan na maaaring mangyari. Sa ating CLP, marami na po tayong iba't ibang klase ng karanasan na nangyari sa ating pag-pray over, no? Okay, mamaya po natin tatalakayin yan. Sa pagpapagaling ng maraming mga may karamdaman at pagpapalaya natin sa mga inaalihan ng masamang espiritu, hayaan natin na tayo ay puspusin ng kanyang kapangyarihan. Si Jesus ang siyang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos, kung kaya hindi tayo dapat matakot at mabahala sapagkat nasa sa atin ang mga Espiritu Banal na ibinigay niya upang tayo ay magkaroon. Please, tandaan natin, all of us are charismatic. Walang hindi charismatic sa Couples for Christ. Pag sinabi mo, ay hindi naman po charismatic group yung aming asosasyon eh. Para hindi mo na tinanggap na ikaw ay gifted ng Holy Spirit. Kapag hindi mo tinanggap na ikaw ay isang charismatic. At bilang charismatic, dapat pinagmamalaki mo yan kay Satanas. Kasi hindi mo kami pwedeng tuksuhin, hindi kami pwedeng ibagsak dahil mga anak kami ng Diyos. Pinaangkon kami ni Kristo Jesus sa kanyang Ama. At binigyan niya kami ng unique. Sabi nga, ang charismatic community ay katulad ng CFC community na may uniqueness. Ano yung uniqueness? Ayan nga. Tayo lang po yung napupuspos ng siyang nagregalo ng Espiritu Santo. May pagkakamali po sabi kasi ng iba, hindi ba Sister Malu ang 9 gifts of the Holy Spirit? O yung charismatic gifts ay yung love, joy, humility, piety. Hindi po yun charismatic gifts. Yun po ay fruit of the Spirit. Kapag sa atin na po lahat yan, lalabas na po yung bunga natin. No? Yung bunga natin. Dahil meron na tayong mga gifts na ganyan, yan, magiging very loving na tayo, very accommodating sa ating kapwa, very friendly, taglay na natin yung humility, taglay na natin yung joy, maligaya na tayo, kahit sa kabila ng karamdaman, kahit may karamdaman.
Bigyan mo nga itong matandang ito, nakamukha ko, oh. Kahit may nararamdaman, dito pa rin siya. Bigyan mo kahit na walang anak, hindi siya nalulungkot. No, di ba? Kahit na bakong sa utang, okay lang. Ang importante, meron na tayong fruits of the Holy Spirit, okay? Sa CFP, ini-empower ng Holy Spirit ang lahat ng gifts na piniliwanag namin sa inyo. Kaya, sino po dito yung facilitator? Sino po yung facilitator? Ayan, kayo po ang facilitator, ano? Please po ang facilitator sa kailan po mag-visit? Ito na kami, di ba? Di ba, no? During the baptism, please, pumunta kayo ng maaga. Tsaka ngayon pa lang, itong araw na ito, bro. Gamitin nyo na lang, gamitin yung mga binigay sa inyong gifts nung kayo naman ang nabaptize. Kung wala pa sa inyo yan, please, be sensitive. Natawa ako talaga kay Anthony. Naging very sensitive siya when the message of God came into his mind at wala siyang takot. Narinig ko pa nga, tinawag niya yung pangalan ko. Ewan ko kung bakit na tinawag. Sabi na, nung hinipo ako ni Nanay Malu, ewan ko. Naging bold siya. Alam niyo po, ako nung araw na nag-aaral ako, Diyos ko, kahit alam ko na yung sagot, yung teacher ko nangangalaitin na sumasabog na, pumupulo na yung dugo. Anybody of you knows the answer? Please, answer. Walang sasagot. Ako na sabihin ko sa katabi ko, sabihin mo ano. Hindi siya naman natatayo. Papatuhin niya siya. Eh dati hindi pa yung mga burtal-burtal na mga tarantado ka. Kanina pa ako nagsasalita. Anybody of you knows the answer? Sasagot niya, Ma'am, si Maria po. Siya po nagsabi ng sagot. Kasi hindi po ako mapatayo. Halimbawa ang tayo, ang sagot ay matyelan lang ha. Iiyakan ko yan. What is the answer? Ma'am, matyelan lang. Tapos parang pili ko, matayin na ako. Ganun po ako katingin, ganun po ako katorpe, ganun po ako katanga, ganun po ako kabobo. Pero ngayon, kahit kanina niyo ako ipatayo kahit sa harapan ni Marcos o ni Duterte, huwag lang kay Alice doon. Kasi ayoko lang mag-usap ang sinema rin, di ba? Wala talaga kasi lahat dyan binigay sa akin ng Panginoon. Lahat ng regalo niya, siguro sabi niya, o hindi lang, keep of wisdom and knowledge ang ibibigay ko sa iyo, anak. Kasi sabi mo nga, you know what is in my heart, Lord. You know what is in my heart. Kaya, kita ng Diyos, mali na sa puso ko, andito po sa inyong harapan, isang ulilang biyuda na imbis umiiyak at namimigati, ay narito ako masaya ko lang ibigay ng kagalakan sa inyo. It is God who give us the gift. All that gift comes from God. Amen? Amen. Don't disagree na meron isa dyan galing sa Diablo. Ako kay sa kanina, Victoria. It may not manifest immediately to others. Katulad nga, sabi ko, yung iba matagal na pero hindi pa nagmamanifest sa kanila. Meron nga dito, hindi ko nasasabihin kung sino. Hindi ko tuturo kung sino yun. Hindi ko tuturo. Sabi niya, Sister Malu, gusto ko magkaroon ng gift of tongues katulad ng tongues mo. Sabi ko sa kanya, pwede kitang turuan, pero hindi ko ma-assure na yung galing sa akin, yun ang natutunan mo. Kasi ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos. Hindi po wala kang gift of tongues, hindi ka nag-gifted. Hindi po tandaan niyan. Alam po ninyo, si Monsignor noon, di palibasa bago pala yung charismatic, no? Sino nakakita na sa inyo dito ng simbahan ng Binondo? Diba, ang laki ng simbahan namin, ano? Kaya marami akong napapakasal dun kasi ang haba ng tiles namin.
malunggay. Ay malunggay, ikaw ang prayer warrior ko, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Bakit ako yung pinili niya? Kasi narinig niya yung gift of thanks ko. At saka yung gift of discernment, ang dami na akong naturuan ng gift of discernment, gift of prophecy. Doon sa session lang namin na ganyan, nagkaroon kami ng session, ako agad yung kauna-unahang nagkaroon ng gift of discernment at gift of prophecy. Alam niyo, pag siya nag-pray over, doon ko talagang ang dami mga prayer warrior kasi pag hinawakan niya yung nasa unahan, dali-diretso yung babagsak talaga yan. At pag ako po ang nag-pray over kung sa baptism namin, lahat ng pinag-pray over ko bumabagsak. Kaya yun yung nagsabi sa akin na, sabi niya, sa demonyo daw yan eh, iharap mo siya sa akin. Iharap mo yung tao nagsalita ng iglesia, nasa demonyo yan, importance. Pakikita ko sa kanya kung paano ko siya kaluluhurin sa harapan ng Panginoon. Dahil nilalagpas naman niya ang Espiritu Santo. Kaya namin, hatating na. Sa ating araw-araw na pagdadasal, lagi natin dapat idalangin yung specific gifts. Yung specific gifts na gusto natin tanggapin natin na please lang po. Huwag po kayong mahihiya. Alam niyo po ako pag ako nagdarasal ganito. Unang-una, praise you, Lord God. Thank Father in Heaven. Tatlo lang ang lagi niyong tatawagan. Father in Heaven, Jesus Christ, and Holy Spirit. Tapos nagtatangs na po. Hadira na siya nagaliha, hadira na siya nagaliha. Bago ko lang gagawin. Kaya ko po magdasal ng prayer time ng mahigit 1 oras. Hindi pa kasama yung rosaryo. Bakit nangyayari yun? Kasi po pinapractice. Kaya pag mayroong konting kasalanan, Mariana, mali yan. Huwag mong gawin yan. Hindi ko gustong gagawin mo yan. Kaya sandali, nag-twist ka agad ako. Bakit? Very sensitive na po kasi yung espiritu ko eh. Natatakot ako. Sabi ko nga kay Lord, it is better for me to die. Kunin mo na lang ako, Lord, kasi gusto ko nang mamatay kaysa magkasala na ako. Ayun na kasi magkasala. Bawat sa nandun ka na sa paglilingkod sa Panginoon, magpakabangan na lang po tayo. Lagi natin ipanalangin yung ating participant. Yung mga participant ninyo nga, ilanin mo ang isa-isa. Ang problema nila, sila po ay nanggaling sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang paniniwala, iba't ibang trabaho, pamilya. So, lahat po sila, huwag din yung hindi ipagdarasal sa inyong pananalangin araw-araw hanggang sa dumating ang baptism. Ang buhay spiritual po natin ay siya magbibigay sa atin ng kalaguan at magbubunga tayo dito, hindi lang para lumago ang ating spiritual na buhay, kundi para palaganapin din ang buhay natin sa simbahan. Ang simbahan po ay lumalaganap din, kumakalat, dumadami, at nagpapalatag kasi ang paring iisa lang sa bawat parokya. So hindi na pwede, kaya nga ang brother, mayroon kang pagod ka. Sabi nga pala dun sa aming family and life, sabi ng pari doon, hindi si Father Totti, sabi ng pari doon, dapat ang mga chapter leader ng bawat Corpus of Christ ang muna sa pagpapalaganap ng family and life program. Kasi nga naman, sila ay isa lang. Ang daming pamilya. Alam mo ba ninyo kasi na unang-unang tinatarget ni Satanas? Hindi na po yun na kasimbahan. Pamilya na po, pamilya na. Kasi pag nasira ang isang pamilya, sira na ang lahat. Pag nasira ang isang ina, sira na ang lahat. Pag nasira ang tatay, sira na ang lahat. Kaya po, ang simbahan ko ay humihingi ng tulong sa akin, bro. Dapat daw magkaroon tayo ng panguna sa
for Christ eh. Yung mga magkasawahan na nakakalap namin, kaya lang sabi niya kasi nandun ko na yun eh, paano yung wala sa couples for Christ? Hindi na natin sila tutulungan. So, kailangan din natin sila. Okay, second part, tayo lang muna. Charismatic gifts ay divided into 3 groups. The first group is the teaching gifts. Yung teaching gifts, yung pagtuturo, ito po yung wisdom and knowledge. Ayan. Kapag tayo ay meron ng wisdom and knowledge, kaya na natin magturo. Kaya po ako, simula ng 1992, 1993, nag-start na po ako nagbigay ng pre-K na sa Binondo. Ang pre-K na po namin sa Binondo, hindi katulad yung pre-K na dito, 5 hours lang. Ang sa amin sa Binondo, 8 to 5. Ganun kahaba. At nag-iisa lang po ako nagbibigay. Because God already pinahinang sa akin yung teaching gifts, which is gifts of the wisdom and knowledge. At yun naman ngayon, ang ginagamit ng grupo ng pre-K na headed by sila Brother Cyrus, sila Adet, sila Joseph, sila pa? Si Robert, si Amy, okay, yun. Sila naman ngayon yun, di ba? So, meron na kayong gift of wisdom and knowledge. Yung sign gifts, yung faith, healing, and miracle. Bakit sinabing sign gifts? Kasi nakikita rito, nagmamanifest dito yung kapangyarihan ng Diyos. Pag meron siyang pinalago sa Espiritu, nakikita yung pagbabago sa tao. Pag meron siyang binigyan ng kagalingan, yung healing, nagmamanifest sa kagalingan ng tao. At ganoon din yung miracle. Okay? Tapos po yung revelational gifts o yung gifts of prophecy, discernment, tongues, and interpretation of tongues. Ito po yung revelational. Ibig sabihin, nagre-reveal ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa prophecy, sa discernment, sa gift of tongues, at sa interpretation of tongues. Medyo po yung pang-siya, yung po yung mabagal. Kakaunti lang ang meron niya, yung gift of interpretation of tongues. May nagsasabi sa akin, nung sila daw ay nasa Baguio, meron daw nagsalita, pero hindi siya kapitin-pigilan. Kapag ganun po yung tongues, huwag naman yung kagad sabihin na evil spirit yung nandun. I-cast out mo muna, no? Para tumigil siya, baka na-overwhelm lang siya dun sa spirit na yun, ano? Ngayon kapag talaga meron na siyang nagiging action, nanlilisik yung mata, nag-i-struggle siya ganyan, yun ang medyo sabihin natin na hindi na maganda yung spirit. Okay. Second part is, pwede nyo na kung second part ng ating session ay yung pag-pray over. Sa CLP, ang bawat CLP ay ginaganap na may unique experience in general. At kung ginagawa natin ang CLP na to, may mga paghahanda tayong ginagawa. Ano po yung paghahanda natin ginagawa? Number 1, daily prayer time. Please, facilitator, yung prayer warrior, please, ano yung prayer time. Huwag natin aalisin yan. Kailangan natin yan. Para pagdating ng baptism, kilala nyo na yung participant nyo. Hindi nyo na kinakailangan gumamit ng kodigo kung ano yung ipagdadasal natin sa kanya. Although kailangan natin yun, pero hindi ka nakakabakaba yung tipong, ako tikamali. Ano? Nagkamali ako. Nasabi ko na yung kanina, bakit kayo tinuulit ko pa ulit para walang pagkakamali. Okay? Number 2, dapat po, meron tayong fasting. Fasting sa buong team. Pagmula sa ating chapter head, sa team leader, sa ating facilitator, sa ating mga prayer warrior. Fasting. Ano po ba yung fasting? Hindi yung fast eating, ha? Yung meron ka lang ilalakaw. Halimbawa, kami po kasi noon,
pag-isipan. Kung ang praying over namin ay Sunday, Friday pa lang ako po nagpa-fasting na. Totoo po yan. Bread and water lang ako. Wala akong kanin, wala akong ulam, bread and water. Yung bread ko po hindi yung 6-pounder na burger na ganyan kalaki. Tinapay lang po na kung may palaman man, sigurado star margarine lang para magkaroon lang ako ng konting lakas. Tapos tubig. Huwag niyo sabihin na hindi ko kaya, Sister Malu, kasi nagpapatindi ko eh. Ako rin nagpapatindi eh. Hindi ko pa nga yung pinatindi ko eh. Bastos. Hindi. Once na inopen nyo yan sa Diyos, ha? Masaya siya. Once na inopen nyo yan sa Diyos, tandaan ninyo, walang hindi kayo pwedeng gawin. Sabihin nyo, Lord, sabi po ng speaker namin, sabi po ng leader namin, magpa-fasting daw po kami. Alam niyo naman, itong bilis ako kumakain sa isang araw. Tapos, 2 bilis ako nag-extra rice. O sige, andun ka na. So, 7 beses sa isang araw. Alisin mo naman yung extra rice. Fasting na yun. Fasting na yun. O hindi naman halimbawa sasabihin mo, Lord, itong araw na to, baptism namin, hindi ako inom ng soft drinks. Yun, fasting na yun. Hindi ako mag-make-up. Pero ganyan namin kasama namin ganyan. Ako, mag-make-up niya, masawag pa sa akin. Pero during baptism, ang open ng fasting na. Iyon, hindi. Kahit katulong nun, hindi nakikita ng pag-isip. Sa umaga, walang make-up yun. Pero yun yung binigay niya. Sacrifice na yun. Alam mo ninyo, ang fasting ay isang sacrifice. Yun ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Yung magsakripisyo. Wala ka dyan. Hindi totoo yun. Pero tayo kaya natin magbigay ng sacrifice. Lord, hindi ako kakain ng kanin sa buong maghapon. Bread and water lang. Hindi ako iinom ng isang buong linggo ng Red Horse. Tubig lang. Tsaka kanjen. Sino ito kanjen water ang iinom? Ay, hindi kahit gin. Okay, so yung mga fasting, yun po yung form of fasting na kailangan tindigan. At yung, sabi ko nga yung pag-prayer time natin, araw-araw, tsaka yung prayer ng team within the session. Kahit ilang ulit pa tayo ng mga speakers, facilitator, etc., team leader, ano pa rin, iba't iba pa rin yung paghahanda ginagawa natin. At huwag tayo magpakapante. Huwag natin sabihin, ilang beses ko nang narinig yung talk na yan eh. Yan, ayan na, charismatic gifts, pero dati nung narinig ko na yan. Gifts of the Holy Spirit. Ako, 75 beses ko nang narinig yan. Kapatid, hindi mo taglay ang kababaang loob. Kahit kayong speaker na yun, 75 beses ko nang narinig, kada nagsasalita yan, iba't iba pa rin ang turo na maririnig mo galing sa Diyos. Huwag kang magyabang na kaya mo na yan. Hindi, kaya na namin yan. Sige, okay na mo. Kaya kumilos dyan. O, pumunta na lang kayo na lang. Magkita-kits na lang tayo sa pray-over. Huwag po tayo magkakampang pinagalaman. Tandaan natin, ang ating kaaway ay espiritu at nasa hangin. Ibig sabihin, hindi natin nakikita. Mabuti kung meron kayong mata na tulad ng mata ko. Naubod na laki. Yung bagay na hindi dapat nakikita pa. No? Please, huwag tayong magpakampante. Tandaan natin, ang ating kaaway ay aligid lamang upang sirain ang ating CLP at ang ating mga paghahanda.
Pansinin natin sa mga participant na pansinin po natin yung mga unang mga naging participant natin. Yung unang araw, yan, almost 10. Tapos ngayon ay 4 na lang. Tandaan natin, isa lang ang may gawa niyan. Hindi yan kasalanan ng team leader. Hindi yan kasalanan ng chapter head. Lalong hindi kasalanan ng facilitator yan. Ang may trabaho niyan, ang aaway. No? Pinahina sila at harinawa, maibalik sila sa susunod na linggo. No? Please lang po, mag-double time tayo. Ang demonyo nag-double time. Tayo rin. Huwag tayo magpaka-kampante. Bawat mag-asawa, bago umalis ng bahay, kinakailangan nasa magandang disposisyon. Hindi yung pag-alis ng bahay, pati yung damit, pinag-aawayan pa. Sabi ko naman sa iyo sa akin yung chapter, ito susuot bakit yung nasipon mo, gusto ko huwag ka na sumama. Diyos ko. Wag po. At pagdating natin, pagdating natin sa bahay, unti-untiin natin bawiin yung mga inagaw ni Satanas. Manalangin tayo. Ang pag-pray over station ay isang warfare o operation between enemy. Ano ba yung warfare? It's the battle of Armageddon. Alam niyo yung battle of Armageddon? The battle between evil and good. Kaya yung CLP, yung pag-pray over warfare yan. Matatandaan ko nung nakaraan eh. Andito ba sila? Yung mag-asawa, mag-pray over na lang, baptism. Nag-aaway, maghihiwalay. Alam mo, sabi ng leader nila ganito, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyong maghiwalay. Pero please, umamin muna kayo, bigyan nyo lang ng pagkakataon si Lord, si God, ang Holy Spirit, na gumalaw sa inyo. Pagkatapos gumalaw ngayon, maghiwalay na kayo. Hanggang ngayon, magka-holding hands ko. Diba? O may pumipiyang dito isang anak ko. Para ano, pero isipin mo yun na gano'n, gumito sa tiyando. Kaya hindi lang yung facilitator nila nagtatrabaho, nagdadasal. Lahat kami nagdadasal. Panginoon, gumalaw po kayo sa puso ni ganito, sa puso ni ganyan. So, pagkatapos ng baptism, ganda-ganda ng tinginan nito, hello. Isa pa. Ano ang dadalawa pa? Diyos ko. Ito po yung sinasawa sa araw ng baptism. Dapat buong team ay nakapokus kay God. Mula sa chapter head, team leader, facilitator, prayer partner, etc. Sabi ko nga sa inyo, practicein natin yung 30 second God shot. Ano yung God shot? Tutumbukin natin si Lord. Lord, naglalaba ako ngayon. Mamaya mag-tigsig namin, Lord. Pero tatapusin mo ito, Lord. Tapos hindi ako makakain. Magpapasting ako, Lord. Ino-open ko sa inyo yun. Pero huwag mo kong hayaang mabuto o mahilo. Kasi yung every 30 seconds, patagal yung 30 seconds. Bilis na, diba? Pero kahit anong ginagawa natin, kaya natin yun. Huwag natin aalisin yung focus natin sa Diyos. Naalala ko nung one time yung anak ko, meron ng, he was been diagnosed with lung cancer. May kasi laki ng santol yung bukol sa kanyang baga. 2 beses na siyang in-x-ray, in-MIR. At doon sa pangalawang MIR, sumama na ako. Gusto kong basahin yung resulta. Sabi ng anak ko, wag nanay, mag-i-dismaya ka lang. Pero ginawa namin mag-ina,
punta kami sa Quiapo, dumaan muna kami bago kami pumunta sa Lung Center of the Philippines. At doon, tinignan ng doktor, specialista yung kanyang huling MIR. Sabi sa akin ng doktor, "Nanay, pinagdadasal mo ba yung anak mo?" "Anak ko to, hindi nyo lang po alam. Diyos ko, wala akong oras, hindi ako nananalangin sa Diyos. Kahit ano po ang ginagawa ko. Lagi ko po sinasabi, Panginoon, pagalimit mo ang anak ko. Ako na lang po, Lord. Ako na lang kasi may maliliit pa yung anak niya." Alam mo, sabi ng doktor sa akin, "Alam mo, nanay, ang galing-galing magdasal. Tignan mo yung bukol niya nung unang MIR kasi laki ng santo. Tignan mo ngayon, wala na. Sana TV na lang ang sakit niya. Ang ganun niya, 6 months lang gumaling siya." Diba? Ganun, the power of prayer. Totoo. We will be a God vessels. Ano yung God vessel? Tayo yung daluyan. Yung daluyan ng Espiritu Santo ay dapat malinis. So ano ba yung preparation na dapat natin? Kailangan po natin pumunta sa confession. Hindi lamang ang participant, ang mangungumpisal. Dito sa ating ginagawa rin natin yan ang facilitator, mga prayer warrior. Kasi hindi gustong gumalaw doon, nangungumpisal, no? At ganun din yung team leader, no? Kung pwede pati yung chapter head, pero kung ano naman, okay lang. Pero simula sa team leader, down to the prayer warrior or prayer partner, dapat mag-confess. Bakit? Sabi ko nga, tayo ay daluyan ng Espiritu. Kung dadaluyan tayo ng Espiritu, dadalhin pa ang Espiritu Santo sa isang maruming vessels. Papasok pa yung banal na Espiritu sa maruming timba, sa mabalong timba. Hindi pa hindi. Siya ay dadaloy sa isang balisay ang puso at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Huwag pupunta sa prayer session na hindi handa. Physically, emotionally, mentally, lalong-lalo na yung spiritually. Yung physically, yung natipong, parang kanina pa ako, nakabalik na ako sa sila. Parang, ba't ganito yung tiyan ko? Wala ko kayo pupunta ng ganyan, ha? Gamutin niyo muna. Kasi baka mamaya nag-take over kayo, biglang prrrr. Hilo. Marimar, no? Wag. Tapos kinakailangan emotionally, walang problema, bit. Hindi yung nag-take over doon. Walang nga, yung masawa ko yun, umalis ako yung manampi natin. Iba-iba na tuloy yung nasasabi mo, pati yung walang yung anak asawa mo, nasabi mo pati sa pinipray over. No, hindi ba pwede? Tapos dapat mentally prepared. Ano ba yung mentally prepared? Alam mo yung ginagawa mo. Ha? Hindi yung paikot-ikot na yung dasal, wala na doon sa ano. Minsan gigisingin ka na ng participant. Bro, hindi ako yan. Hindi ako yung nakaliwa ng asawa mo. Kasi hindi pa na mentally prepared. Nung pinagdasal mo, Panginoon, alisin mo po sa kanya ang espiritu ng king para mawala na po ang pagnanais na sa kanyang gabi. Bro, hindi ako yung may gabi. Ako, di ba? Yung pantipong mga ganun, dapat mentally prepared ka. Siyempre, spiritually prepared. Fasting, sabi ko nga kanina, yung fasting, offer to God, what everything that you want to sacrifice. Pwede niyong i-omit yung breakfast, hindi ako mag-breakfast ngayong baptism na ito, o hindi ako maglalams, water at bed lang. Pero, bago dumating yung session, yung talk, dapat nakapag-break na kayo, ha? Nakapag-break. Baka mamaya hindi ka nag-break, hindi ka sanay. Nag-pray over ka lang, wala ka pang na-sleep. Hindi ka pray over. Bakit ako magsak? Sa gutom, sa hilo, huwag namang pusa na. Prayer, fasting, ay nagpapalakas sa ating espiritu at isipan. Ito ang sandata natin. Nakahanda tayo sa anumang pag-awang sa gagawin ng Satanas para tayo ay guluhin. Tayo ay buong thing na dapat gagawin tayo sa Espiritu Santo. Focus to God. Focus tayo sa Diyos.
The whole week. The whole week. Kapag kailan po ba yung baptism? Pag ilang linggo? Next week. September 29, so lapit na rin, ano? So, simulan na yun. Gawin nyo na yung mga, yung Bible reading, yung praying over, dapat po, soaking prayer yan, ha? Soaking prayer. Pag sinabing soaking prayer, huwag kayong magliliban ng araw. Bro, kasi pagod na po ako sa trabaho. Hindi ko na po kaya magdasal. Hindi po, kaya niyo po yan. At nag-praising in tongues kayo, i-offer niyo sa Diyos. Diyos, ito po yung pagod ko. Kunin mo na. I want to offer this night para manalangin po siya. Kahit kung lang gawin na napakahaba tulad ng ginagawa ko. Kung ano lang po yung kaya niyo, pero huwag niyo kalilimutan. Pray for your participant from the day 1 until the end of the CLP. For every participant, kinakailangan tayo po yung pinagmumulan na lakas nila para maniwala sila na sila ay pupuspusin ng Espiritu Santo. Makikita po yan sa atin. Okay? Tayo po ay kinakailangan bukas na daluyan sa pagtanggap ng tungkulin na mayroong strong conviction at katagumpayan na tatanggapin ng ating participant ang lahat ng gifts of the Holy Spirit. Amen? Amen. Tanggapin natin with strong conviction. Hindi yung, kaya ko ba, Sister Malo, samahan niyo ako. Hindi, baka hindi pwede yung 5 prayer warrior ko, pwede ba 12 sila? Huwag kang paghina. Tandaan mo, sabi ko nga sa inyo kaya ako, narinig ko na ba akong hamon sa Satanas? Ako natatakot. Ever since, sinasabi ko, huwag yung asawa ko ang tuksoin mo, huwag ang asawa ko painain mo, huwag ang asawa ko ang tuksoin mo. Yan, kahit na babaeng, kahit na posting nilagyan ng pagka, na kumikindi, patulan niya. Ako, subukan mo ko. Bakit hindi ako maano ni Satanas? Dahil nasa akin si Satanas, dahil takot si Satanas sa akin. Bakit? Anak ako ng Diyos eh. I always claim that. Amen. Once na i-claim natin na tayo ay ampon ng Diyos, anak ng Diyos, at nasa atin ang Espiritong Banal, wala tayong dapat katakutan. Intindihan? Katakutan lang natin, wala niningin ng utang natin. Salamat sa Diyos, wala ko katakutan. Ito po, kanina pa ako dumarating sa akin, game of feeling must come at the midst of us. Remember, last December, Christmas, si Brother Felix ay merong stage 2 going to stage 3 bone cancer. Cancer survivor na po siya doon sa kanyang colon. Pero natatandaan nyo, during yung ating Christmas party, diba, nalangin tayo sa kanya, sa Diyos, humingi tayo ng atinado. Hindi na tayo humingi ng atinado, Lord. Sabi natin, Lord, we are not asking for any Christmas gifts from you. The only Christmas gift that we want you to give to us is the healing of our brother. At alam niyo, pagdating niya ng bahay, pangalawang araw, tinext niya ako, Ate Malu, alam mo ba, pag kumilot yung buto ko, hindi na ako makatulog. Talagang grabe yung sakit. Pero simula ng over niyo akong lahat, hanggang sa ngayon, pangatlong gabi na, wala akong nararamdamang sakit sa buto. At ngayon po, cancer-free na ulit. Si Brother Felix. At especially po ngayon kanina pa sinasabi ng Espiritu Banal, kinakailangan natin i-pray over si Brother Lloyd. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng kanyang karamdaman. And there's nothing impossible with God. Ako, 2 beses na
18 seconds and 15 seconds. So long para mag-flatline ka. Kaya sabi ng nurse sa mga anak ko, ipagdasal mo po ang mama mo. Kaya akala ng mga anak ko, mama, iuwi nila ako ng bagay. Pero ito pa. Kasi nagmamahal eh. Nagmamahal sa inyo. Yun ang gagawin natin. Kandi, pakikuha po yung upuan ito. Hingin natin sa Diyos na alisin niya mula sa katawan ng ating kapatid. Please, dito natin magpapatunayan na ang bawat isa sa atin can be given the gift of healing. The gift of faith, that we have a strong faith that God will touch Mother. Ayan. Dahil po dyan ay tapos po yung prayer natin, yung during the prayer session natin, prayer time meeting doon sa September 29. Please, lahat po dumating ng mas maaga, lalo na yung team leader at saka facilitator, prayer warrior, kung ilan, di ba 4 na babae lalaki prayer. Ilan ang prayer warrior ninyo? Siguro 3-4, ano? Okay. Lahat ng team leader, team service team,
must be present. Ha? Pag hindi kayo nakarating, sasabihin nyo, kasi po, ano, may sakit ako, may ganito eh, nakuha. Huwag kayo madadaig sa kaaway. Ha? Sabi ko nga, the day before or 2 days before the baptism, dapat nakapokus na yung utak ninyo. Lord, sa Sabado, sa Linggo, mag-pray over kami, Lord. Equip me by your Spirit. Malakasin mo po kami noon, alisin mo itong takot at kabasa. Gamit. Okay. Tapos, i-pray over po natin ang ating chapter head, yung lahat ng areas doon sa venue. No? Saan ba gagawin? Sa simbahan, ano? O lahat. Lisa, sa may CR, meron doon. Pero good spirit naman siya. Kaya lang, spirit bound yun. Baga parang hindi pa nakaka-angat ng spirito. Ha? Please, lahat. Tapos, pati yung upuan na gagamitin ng participant, i-pray over na kaagad. Pray over na. Huwag kung kailan nagtutok o malapit na nangyari, saka palang i-pray over. Hindi po. Kasabay na po ng pag-pray over sa bawat isa. Ano yung team? Pray all the areas doon sa venue, including yung mga chairs, at saka yung prayer corner, yung pinagdadasalan natin. Doon sa mga, kung pwede lang po, mag-assign kayo ng gagawa ng prayer to the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, di mo natin kinuha ang Lord. Come Holy Spirit, with the heart of your people, para lahat ang magsisimula ng rosary. Dadasalin yung prayer to the Holy Spirit. Okay. Tapos yung fasting, as I said, na-break na po yun na. Bago mag-talk, na-break na yung fasting. Na-break na natin para wala na yung nagpuputong doon. At saka, during the prayer time, yung mag-pray over, huwag mong isasakay yung mata nyo. Dapat focus. Nakatingin kayo doon. Lahat. Kasi nangyari na sa amin yun eh. Yung participant namin, dating satanista, meron niya siyang kato na si Kristo ay may sungay. May sungay. Yung kanyang leader, hindi ako yung leader niya. Yung leader niya, nakapikit. Buti na lang yung isa sa mga prayer warrior niya, Marites that time, dumilan. Wala na yung participant doon. Nakita nila ang kalabasan ng pintuan ng simbahan. Hindi lang siya makatawid. Kasi kita-kita raw niya, yung labas ng simbahan, naglalagab na apoy. Hindi siya makadaan, hindi siya makalabas ng simbahan. Kasi dati siyang satanista eh. Dinenounce lang niya yung faith na yun at gusto na niya magbago. Kaya lang pinipilit siya agawin pabalik sa Satanas. Kaya huwag kayong pipikit ha. Dilat yung mata. Para mamaya wala na yung kaharap ninyo. Siya na naman may pray over nyo, no? Ayun, okay. So with that, tapos na po. Naintindihan mo na yung sinabi ko? Hindi natin okay. For God be the glory. Thank you.